Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo ditong laptop, Toshiba. Particularly yung kanyang model ay Toshiba Dynabook Satellite B35R. So, since wala na ang original charger, ang pinapadala ng may-ari ay ang universal charger. So, napansin ko na once isaksak ang kanyang universal charger, hindi na umiilaw. So, ibig sabihin ay problematic ito o may defective na. So, kaya nga hindi natin magagamit para matest natin ang laptop na ito. Sabi ng may-ari ay matagal na raw itong hindi nagagamit. So, meron tayo ditong pang-test na universal charger. Ito yung gagamitin natin para ma-check natin ang laptop na ito. Ayan, gumagana na. Nagla-light yung 19 volts. Kasi napansin natin dito, ang ating supply dapat ay 19 volts. So, yan. So, since universal charger at maraming mga adjustments sa voltahe, pwede natin iset exactly sa 19 volts. At since nagagamit naman natin ang charger na ito sa iba-ibang laptop, magana naman. Pero, kung ating i-test dito sa laptop na ito, once i-plug in, ayan, nakikita natin na kumukurap yung ilaw at nag-blink, ibig sabihin na low voltage o di kaya ay shorted sa ilalim o may shorted component sa ilalim ng laptop na ito. Yan ang i-fix natin sa video na ito. Okay, so para ma-check natin sa ilalim ay tatanggalin natin lahat ng mga screws. Remove muna natin yung battery. And then, hindi ko pa na-try ito na ma-remove yung battery. Susubukan natin, baka ito lang ang defective na ang battery. So, i-plug in natin at titingnan natin yung charger, universal charger, kung hindi ba kukurap. Ayan, still nagbi-blink kahit naka-remove na yung battery. So, palatandaan lamang yan na may problema talaga sa ilalim ng ating laptop na kailangan nating ma-remove. That is a shorted component pagka ganyan dahil nag-short yung supply ng voltahe. Kaya nga nagkukurap din yung ilaw. So, sisimulan natin by removing the screws. Okay, so wakas na remove natin ang mga screws at natanggal na natin yung back cover ng laptop. So makikita na natin ngayon yung mga component. Okay, may mga nakadikit dito. Okay, may mga cable din na tingnan natin baka loose contact. And then brush muna natin dahil may kunting alikabok. Ito yung kanyang Wi-Fi antenna. So, meron kasing ganito din na sticker na lang, no? Sticker type para maka-catch up ng signal. So, meron talaga itong shorted kasi may experience na ako na ganyan pagka yung charger mismo kumukurap.
especially universal charger. Pero meron pa naman tayong isang supply, power supply talaga. Hindi lang nakita sa camera dahil nasa malayo ng konti yung kanyang wire lang ang makita. So, kailangan muna nating tanggalin some of the components, kagaya nitong hard disk drive. Kasi meron din tayong na-experience na ito yung nagkukos ng shortage. Pag ito ay may problema, so tatanggalin natin yan. And then, ayan yung kanyang charger. So, ito yung isa. Meron tayong isang charger. Hindi lang yung universal charger. Maliban dyan, meron pa tayong power supply na hindi lang makita sa camera. So, ito, kikita natin once na ito yung gagamitin, nagkukurap siya. So, meron tayong isa. Yun ang gagamitin natin pag hindi talaga ma-check natin dahil nag-low voltage kasi pag universal charger. So, titignan natin dito. So, wala bang mga kapansin-pansin na mga component na pumuputok o burned? So, ito yung kanyang keyboard na flex. Sometimes, and then ang nagkukos. So, yung ating universal charger, pansamantala natin, naka-on lang yan, pero hindi na natin magagamit. Remove muna natin itong mga RAM memory module. Okay, para mas makita natin. Kunting linis. And then, gagamit tayo ng ating multi-tester. And then also, meron tayong power supply. Isinaksak natin. Ayan. At kinakapa natin kung mainit ba. Kasi, I am now using the, of course, yung charger. Pag i-plug in kasi natin, kumukurap. So, I think hindi talaga natin makita pag ang ginagamit natin ay ang universal power supply dahil nasi-short yung kanyang voltage. So, try na lang natin mag-multi-tester or digital multimeter and then continuity test. Meron lang tayong i-check dito sa port. Okay, ang kailangan lang natin gawin ay mahanap natin yung shorted na component. So, using the multi-tester and then yung power supply. Meron tayong ibang power supply, hindi lang nakita. So, check natin. Parang wala talagang pumasok na 19 volts. So, kailangan natin gamitin yung power supply. Gusto nating puputok yung component na nag-short para matiyak natin. So, isusupply na natin yung ito. At kung may puputok, mas mabuti para mawala yung short. Ayan! Diba? May pumutok dyan. So, take a closer look tayo dyan. Sana yan na ang nag-short na component. Dahil pag pumutok siya, of course, ma-open yung circuit. And then, mawala na yung short. Diba? So, kahit hindi pa natin tanggalin yung component, yung capacitor pala, maliit lang na capacitor. Kahit pa hindi natin tanggalin, since na-open na siya, at hindi na siya nagkukos ng short. So, we have that 80% chance na ma-open natin at mag-power itong ating laptop. So, check lang natin. Pumuputok na yung capacitor. Yun ang nag-short. So, mas madali natin nahanap. At yan, yung fan natin ay simula nang umiikot. So, we are now using the power supply. So, wala na. So, yung fan ay nagparamdam na gumagana. So, titingnan natin dito. Check natin kung mayroon ba tayong makitang power. Sana, we have 85% chances. So, 85, nag-increase yung ating chance na posibleng magamit na natin yung laptop. Hindi pa nag-display kasi hindi pa natin na ibalik yung RAM or memory module. So, ibalik muna natin yung ibang mga cable. So, itong na-remove natin kanina. So, balik muna natin yan. And of course, para ma-check natin. So, yung ibang component kasi, ni-remove natin. So, aayusin lang muna natin. Itong memory. Pag wala ang memory, of course, hindi yan nagdi-display kahit meron ng power. So, nag-power kanina, base sa pag-ikot ng fan. So, ibalik natin.
So, pumutok na. Yan ang component na pumutok kanina. Pagka insert natin, wala na yung connection. Pumutok na. So, pagka-insert natin sa ating power supply, hindi makita sa video dahil nasa malayo, hindi makikita. So, connect na natin yung RAM and then we are expecting na bubukas ito at mag-display. Mga 98% posible. Meron tayong 2% chance na hindi rin. So, pero I'm sure na may kutob ako na mag-power ito. Ayan! Di ba? So, ayan. Nag-display, nag-power. So, since walang hard disk drive, of course, hindi yan nag-open doon sa kanyang operating system. So, kailangan nating ibalik yung mga component. So, mas maganda na rin na pumutok yung nag-short na component. Just imagine na lang dahil sa sobrang init, siya yung nagkukos na nag-low voltage yung ating supply sa it's either sa ating universal charger o di kaya kung meron itong original na charger, magkukos yan ng trouble. So, kaya nga hindi talaga mag-power. So, since na-remove na natin or hindi natin na-remove yung component but since pumutok siya, is of course, naging open na yung circuit. So, wala na ang short. So, kahit hindi pa natin yan tanggalin, pwede naman tanggalin, pero for the sake of testing, check natin. So, later on, i-remove natin yan. Pwede rin natin i-remove. Pero check muna natin dahil open na yan and I'm sure na wala ng short na component or shorted component. So, ibalik natin ang hard disk drive para matiyak natin na mag-open talaga siya at babasahin niya ang operating system or sa Windows. Okay, so balik natin yan. And then, as of now, of course, since naibalik na natin yung RAM, yung hard disk drive, susubukan natin ngayon kung mag-open ba siya or bubukas. Pero ibalik muna natin ito. Itong kanyang Wi-Fi antenna, yung pwede lang na idikit kasi sticker type. So, kahit saan yan lalagay. Ang purpose nito ay para makasagap siya ng signal sa Wi-Fi. So, ibalik natin ang mga components. Pero yung screw, mamaya na lang natin ibabalik. Titiyakin lang natin na nag-power siya or so, yan ang pumutok na component. Closer look at that. Kita natin. Teka. Adjust natin yung angle. So, hindi ito. So, adjust natin. Okay. So, ayan. Yan yung shorted component. Yan. Maliit lang talaga. So, shorted capacitor, pumutok. Wala na yung connection. Na-open na yan, kaya wala nang short. So, babalik sa normal. Ang katanungan, pagka wala yan, mag-function pa ba yung laptop? Of course, mag-function siya. Pwede rin papalitan kung meron tayo pang palit. Okay. So, gamit na natin yung universal charger, nakikita natin na hindi na nag-blink. So, nawala na kasi yung short. O, ayan, di ba? Kahit pa i-insert at i-unplug natin, wala na talagang short kasi okay na siya. So, ang gagawin natin ngayon ay i-check na natin. Balik natin yung battery. Mamaya na lang yung mga screws. Titiyakin lang natin na gumagana. And then, plug in natin universal charger. Power. Ayan. Diba? So, nag-power. So, ibig sabihin ay gumagana. Wala na kasing short. So, kailangan pa i-set yung kanyang date and time dahil hindi na set. So, kailangan natin i-set ito. Ayan. Set lang muna natin yung date.
So, ayan. And then, so, we have 20, 20, 2024. Ayan. And then, ang kanyang oras, kailangan din nating i-set. Okay, so minutes, seconds wala ito. So, kailangan natin yung hour is-set. So, 6 p.m. Ayan, 6:35. Set natin for 6:35. Okay. So, okay na yung minutes, seconds. Save natin. Okay. Ayan. So, na-set na natin at as of now, we are using yung pang-test ko na universal charger. So, nag-display at nag-power na dahil na tiyak na natin na natanggal na ang shorted component. Success yung ating ginawa. So, gumagana na ang Toshiba laptop. Ayan. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!